Hello guys! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-return ng item from TikTok Shop at paano kayo makakuha ng refund. So madali lang yan guys. Dalawa lang naman yan eh. Self-arrange at saka drop-off. So bigyan ko kayo ng brief overview ha. Sa self-arrange guys, kayo yung mamimili kung saan kayo magre-return, okay? Kung saang courier yung malapit sa inyo. So, dito sa video na to, nag-return ako ng item via LBC. Okay? Kasi yun yung malapit sa bahay namin. So, kayo kung saan kayo malapit, pwedeng JRS Express, pwedeng kung sa courier pa yan. Okay? Yun yung self-arrange. Okay? So, yung pangalawa naman na option para mag-return is yung drop-off. So, ano naman pinagkaiba ng self-arrange sa drop-off? Yung drop-off is JNT lang yung courier na pwede. So, hindi ka pwedeng mamili. Talagang pupunta ka lang sa mismong JNT. Doon lang talaga yung option mo. Yun yung drop-off. Ito pong video na to, ang ginawa ko po dito, self-arrange. Okay? Kasi po yung JNT, medyo malayo sa bahay namin. So, tuturuan ko po kayo kung paano ko nakapag-return via self-arrange. Pero what if malapit ka naman sa JNT? Huwag ka mag-alala. Siyempre, i-guide din kita. Okay? So, pag-usapan muna natin yung advantage and disadvantage ng self-arrange at drop-off. Okay? Yung self-arrange po, syempre, convenient siya kung saan na courier ang malapit sa'yo. Sabi ko nga, mas malapit po ako sa LBC, kaya sa LBC po ako magpapadala. Number 2 advantage, pag self-arrange, hindi mo na problema ang packaging. So, kasi pag self-arrange, meron na silang sariling pouch. So, bibigyan ka na nila ng pouch, sila na magpapak ng items, kung dapat naka-box, ilalagay nila sa box. Ganon. Pero I would suggest, kung ang item is fragile, yung bubble wrap ni seller, yun na lang din yung gamitin mo. Kumbaga, i-bubble wrap mo muna yung item bago mo ibigay sa courier, sa LBC, ganyan. Kasi, kapag doon ka pa nagpa-bubble wrap, may extra charge pa yon. Okay? So, yun yung advantage ha. Convenient kasi ikaw ang mamimili ng courier. And number 2, wala kang problema sa packaging. So, another advantage ng self-arrange ay hindi ka na magpe-print ng waybill. Okay? Yung iba po hindi familiar sa waybill. Papakita ko lang po. Yung waybill po, ito po yung dinidikit dun sa parcel natin. Dito po matatagpuan yung mga personal information, yung address, yung contact number. So, sa drop-off po kasi, kayo ang magpe-print niyan. Okay? Sa self-arrange po, syempre, yung pagdadala nyo, kagaya ko, LBC ako, si LBC nang bahala. Nag-fill up lang ako nung parang form nila para dun sa address and other information. Okay? Parang sobrang daming advantage ng self-arrange, no? Pero syempre, may disadvantage din yan, guys. So, ang disadvantage ng self-arrange is ikaw ang magbabayad ng shipping fee. Aba, parang tumaas yata yung mga kilay nyo dyan. Teka muna. Ako na nga ang lugi dito. Defective yung item. May problema lang sa item. Kaya ako magre-return. Namasaheros na ako. Napagod na ako. Tapos, ako pa yung magbabayad ng shipping fee. Guys, relax lang kayo. Okay? Inhale, exhale. Yung shipping fee babayaran nyo, papalitan po yan ni TikTok ng voucher. In short, para lang kayo magpapaluwal. Okay? So, yun guys. Yun yung disadvantage. Magpapaluwal muna kayo kay self-arrange, okay? Para sa shipping fee. So, pag-usapan naman natin yung drop-off. Sa drop-off kasi, sabi ko nga kanina, via JNT lang. Kung malapit kayo sa JNT, mas maganda mag-drop-off na kayo para wala kayong babayaran. So, ano ba yung advantage ng drop-off? Okay, yun nga yung sinabi ko. Nasabi ko na pala, wala kayong babayaran. Pag drop-off, libre. Libre as in, hindi kayo sisingilin ng shipping fee. Okay, idadrop nyo lang talaga, literal po. As in, sasabihin nyo, papasok kayo dun sa loob, sasabihin nyo, return po ito, return, refund. O, sige, lagay mo dyan. Parang idinrop mo lang. Okay na yun, understood na nila yun. Okay, yun yung advantage. Wala kang babayaran. Pero ano naman ang disadvantage ng drop-off? Syempre may disadvantage. Ibabalance natin yan, mga sis. Okay? Syempre, number 1 disadvantage, JNT lang. Okay, wala kang other option. Kung medyo malayo ang JNT sa inyo, ayun lang. Disadvantage yun kasi malayo sa bahay nyo si JNT. Number 2 disadvantage, ikaw ang magpapak ng items. Okay? Ibig sabihin, yung mga crew sa JNT, hindi mo dapat i-expect na sila ang magpapak ng item mo. Pagdating mo doon, kailangan nakapak na ang iyong item.
Okay? So, paano naman yan? Kailangan ko ng pouch, kailangan ko ng kailangan ko ng bubble wrap. Kung ano yung ginamit ni seller, yun na lang din yung gamitin mo. Hindi naman sila maselan eh. Oo, basta secure yung item, okay na yun. Okay? Number 3, disadvantage. Parang dami naman disadvantage. Ikaw ang magpe-print ng waybill. Oo, napag-usapan na natin kanina yung mga hindi familiar sa waybill. Ito po, okay? Kayo po ang magpe-print niyan. So, ang common question sa akin, saan makikita ang waybill? Lalabas po yan sa system. Okay? Lalabas yan sa system. Huwag kayong mag-alala. Kung drop off ang pipiliin niya. Okay? Yun po yung advantage and disadvantage ha. Pero sa video ito, mga sis, mga guys, ang pinili ko pong gawin ay yung self-arrange. Okay? So, sa self-arrange kasi, nagbayad ako ng 350 pesos na shipping fee. Share ko lang ha. So, ang item ko guys, nasa 450 pesos lang. So, medyo kinakabahan nga ako, pero para magawa ko ang video ito, para ma-share ko sa inyo guys, talagang, sige, magbabayad na ako ng 350. Bahala na si Batman talaga. Pero, okay naman. Nabawi ko naman via voucher. Pinalitan ni TikTok Shop ng voucher. Okay? So, ang dami kong chika, guys. Ang dami kong chika. Tuturo ko na sa inyo, okay? Dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung ano mga pipindutan nyo sa TikTok Shop, tsaka kung ano yung entire process na ginawa ko, okay? So, please continue watching and subscribe to my channel. Okay, so magre-return refund tayo ng item. So, punta muna kayo sa TikTok profile nyo. And then, dito sa upper right corner, click nyo yung tatlong underline na yan. Then, go to settings and privacy. Okay, and then, click your orders. Kasi pupunta tayo sa order or dun sa item na isosoli nyo. Okay? Punta tayo dun sa orders. So, ito guys, yung order na isosoli ko. Itong Silong Kitchen na yan. Kasi binigay nila sa akin yan, may leak. So, isosoli natin. Punta lang kayo dito sa tatlong dot na yan sa gilid. Okay, so, dito nakalagay sa taas, delivered on June 3. You can request return refund until June 9. So, bibigyan ka naman ng almost 1 week para i-return yung item na di-deliver sa'yo kung may problema. So, i-click natin tong request return refund. Okay, so ito yung mga reasons, guys, kung bakit kayo magre-return ng item. So, tatanungin kayo, what is the issue with your item? Yung sa akin, guys, the item is damaged but the box or envelope is undamaged. Kasi nag-leak naman talaga yung item. Pero okay na okay yung packaging niya. Yung bubble wrap, yung pouch, wala namang problema. Doon mismo sa item, may problema. Okay, damage. Ayan. So, eto pa yung ibang reasons. Kagaya nito, nasa itaas, package wasn't received. Pag yan ang pinili mo, wala ka naman na-receive na item, ibig sabihin, refund ka lang, wala kang return. Okay? So, wala kang dapat i-return pag package wasn't received. Ganon din dito sa pangalawa, receive the parcel but some items are missing. Kung kulang lang ang item mo, syempre, wala kang i-return. Ano re-return mo? Refund lang yan, sis. Ayan. So, marami pang other reasons. Product doesn't match description. Product is defective. So, i-click nyo lang kung ano yung reason nyo kung bakit kayo magre-return and magre-refund. Okay? So, click na natin yung continue. Ayan. Ayan. So, dito, hihingan kayo ng image or video. Kaya lagi ko sinasabi, kapag mag-open kayo ng mga parcel, guys, especially kapag big amounts, mas maganda, dapat naka-record muna. Para meron kayong parang evidence na kung sakali man na defective or may problema dun sa item or missing. Ayan. So, ngayon, i-upload ko lang yung pictures tsaka video na kinuha ko. Okay, so na-upload ko na yung image tsaka yung video. Ngayon ay may nakalagay dito sa baba, add a message. So, option na lang naman yung paglalagay ng message, guys. Pero kung ako sa inyo, ilagay nyo na yung rason nyo kung bakit kayo magre-refund. Okay? So, ako ang nilagay ko dito, I can no longer eat the chicken pastil because of unsafe reasons. Kasi naglili kasi yung chicken pastil na
pinadala nila sa akin. So, clinic ko lang yung continue. Ayan, nakita na natin. Pinamimili na ako ni TikTok. Select return method. It's either drop-off or self-arrange. So, kanina napag-usapan na natin yan, guys. So, kung ano pinagkaiba ni drop-off saka nung self-arrange. Again, kapag drop-off, kayo ang magpapack ng item. Okay? At kayo rin ang magpiprint ng waybill. Kayo rin ang magdadala sa JNT. At syempre, wala kayong babayaran na shipping fee dito. Okay, basta dadalhin nyo lang yung item, sasabihin nyo, drop off po, return, refund, alam na nila yon. Okay? So, when it comes to self-arrange naman, itong isa, ayan, babasahin natin. Choose your preferred shopping service and after returning the item, upload a valid tracking ID. Please pay the return in advance and will reimburse you with a coupon once the seller confirms your refund items. Pasensya na kayo, hindi ko mabasa ng ng malinaw kasi nagre-record ako ang lit ng mga words. Pero yon. So, naintindihan nyo na i-click na natin yung continue. Okay, so ito yung pinaka-summary nung mga pinaglalagay natin. Pwede nyo reviewin yan bago nyo i-submit ha. I-check nyo kung tama yung reason, yung photos and video, tsaka yung message. Okay? So dito naman sa baba, nandito yung return method which is self-arrange, yung pinili natin. Okay? So next is yung refund method via GCash po. I-refund yung sa akin. Via GCash ko kasi sa binayaran, so automatic lumabas na GCash. Pero kung cash on delivery nyo binayaran, tatanungin naman kayo ni TikTok kung ano yung GCash number or bank account kung saan i-refund yung pera nyo. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Okay? Ayan yung refund total, product refund. So, okay na tayo. I-submit na natin. Click submit. Okay. So, nakalagay dito, after you ship back the item, add the return tracking number of the shipping service and your refund can be processed. So, ilalagay daw natin yung tracking number. Okay, papakita ko sa inyo kung nasan yon tsaka kung paano natin ilalagay. Okay, so ngayon, awaiting seller approval na lang. Okay, so naka-receive na ako ng notification, guys. Nakalagay dito, your return request for your order was approved by the seller. Okay, kasi magkausap na rin kami ni seller. Actually, hindi naman siya nag-reply na sa akin. Sinin lang niya yung video na nagli-leak yung item. Sinin lang niya yung sinend kong video. Pero, ayan, in-approve naman niya yung return request ko. Okay? So, yung iba kasi nanonoblema, sabi nila, what if hindi naman nagsisin yung seller? What if hindi approve ang return refund? Huwag kayong mag-alala kasi after a few days, siguro mga 3 to 4 days, ganyan, kung hindi siya mag-respond yung seller natin, mag-o-automatic mag-o-automatic na approval yan kay TikTok. Mas madali pong kausap si TikTok. Okay? Pag may problema sa item, kahit ayaw ni seller pa-return yung item, is mare-return nyo pa rin, ha? Kaya wag kayo masyadong mag-worry. So, i-click lang natin yung notification, tapos lalabas na yung ayan, awaiting return. Your return has been approved. Mail the items and update the tracking info in 2 days, 17 hours. Actually, nito ko lang kasi to ni-record, pero parang meron akong 5 days ba or 4 days to return the item naman. Tapos ang nakalagay dito sa ibaba, arrange return shipping on your expense. When completed, simply upload the tracking number or when provide status update. Once the package is received, we'll send you a coupon matching the amount. Yun yung sinasabi ko kanina, kayo magpapaluwal ng shipping fee. Tapos, papalitan naman ni TikTok yan ng voucher na pwede nyo ring gamitin sa pag-order nyo sa TikTok. Okay, so ito yung return address, guys. Ayan, ika-copy nyo lang yan or pwedeng screenshot or basta dalan nyo yung cellphone nyo pag pupunta kayo sa sa LBC. So, pakita ko sa inyo paano ginawa ko sa LBC, ha? Okay, so nandito na tayo sa LBC. Ayan, pinasyal ko pa kayo ng LBC, ha? Hindi pa kayo mag-subscribe sa channel ko niya. Nako. Ayan. So, ito yung form na fill upan nyo. So, syempre ilalagay nyo yung full name nyo, complete address, at saka yung contact number. Dito naman sa 2, ilalagay nyo yung return address na lumabas kanina. So, sa akin, ang return address ko is yung Philippine warehouse, return warehouse. So, ayan, sinulat ko lang yan, guys. Tapos, ito na nga pala yung parcel na i-return ko. So, ginamit ko lang din yung packaging ni seller. Binaliktad ko lang yung pouch. Okay? Ayan, tapos binox ni kuya yung aking item. Ayan, sabi niya malaki na daw kasi kaya kailangan naka-box na.
So, ito yung binayaran ko, guys. Nakita nyo dito sa ilalim, 306 lang pala. Akala ko kanina kasi 350. 306 lang naman pala yung binayaran ko. Tapos, yung binulugan ko na color red na yan yung tracking number, yung 3137. Yan yung ilalagay natin mamaya sa system. Ayan, so punta na tayo sa sa settings and privacy. I-upload na natin yung tracking number. Ayan, your orders. Ayan, hanapin nyo lang yung yung order nyo na ni-return nyo. Okay, ito. Ayan, so i-click nyo lang yan. Tapos, dito sa baba, i-click nyo yung awaiting return, awaiting info. Tapos dito sa baba, upload tracking number. Ayan. So, dito sa taas may makikita kayo, shipping service. So, select nyo yung shipping service nyo. So, di ba sa akin LBC? Pero iba-iba kasi yan eh. Kung malapit kayo sa Ninja Van, malapit kayo sa Air 21, o pwede GoGo Express. So, sa akin, syempre, LBC Express. Okay? So, piliin natin yung LBC. Okay. Kung saan kayo malapit, guys, doon na lang kayo kung magsa-self-arrange kayo. And then, dito naman, ilalagay yung tracking number. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, ayan, yung nasa kanan nyo, yung katabi ng barcode, yun yung tracking number ng LBC. Tapos, pati yung pinaka-resibo nyo, or yung kung saan nandoon yung tracking number, i-upload nyo lang, ha? Ayan. Tapos, click submit lang. Okay, ganun lang naman. Okay. Tapos, ayan, from time to time, pwede nyo i-check yung status. Kung na-deliver na or out of for delivery na yung yung binalik nyo. Ayan. So, kailangan mag-confirm. Once na-receive na ni seller yung item, kailangan mag-confirm siya within 2 business days. Okay. Kagaya nito, nung chinek ko, delivered na pala siya. Ayan. After 4 days, na-deliver na siya. Ayan. Pero hindi pa nagko-confirm si seller. Ang ginawa ko, message ko si seller. Sabi ko, i-confirm na niya para maka-refund ako. So, kinonfirm naman niya. Kung hindi man mag-reply sa inyo yung seller, okay lang yun. Basta si TikTok na kausap nyo dyan. Within 2 days, mag-automatic refund na yan. Whether she likes it or not. Ayun. Ayun, pumasok na yung refund, automatic may pumasok sa akin sa GCash na 427 from TikTok Shop. Okay, so, ibig sabihin okay na yung refund ko. So, ang gagawin ko naman, papakita ko sa inyo kung paano ko makukuha or may reimburse yung 305 na binayaran ko na shipping fee. Okay? Okay, so automatic, nagbibigay na kagad si TikTok ng coupon na 55 pesos off. Pero syempre, ang binayaran natin, 305. So, kulang pa ng 250. Ang ginawa ko, nag-chat ako dun sa live chat nila. So, punta lang kayo sa settings, help center, live chat. So, madali lang yon. Sabihin nyo lang yung na kulang yung voucher. Okay? Kasi 305 ang binayaran. Hihingin sa inyo yung pinaka-resibo. Send nyo lang. Okay? Tapos, gagawan kayo ng ticket niyan. Within the day, guys, nakuha ko na rin naman yung 251 pesos na kulang. Okay? So, ginawa rin siyang voucher. Itong voucher na to, pwede siyang gamitin sa sa pag-shopping nyo rin sa TikTok. Okay? So, ganun lang ang gagawin kapag magre-return refund kayo sa TikTok shop, guys. At syempre, magpapalambing ako. Sana po ay subscribe nyo po ang aking channel and have a great day po. And God bless everyone. Salamat po sa panonood.